Magandang araw, Sir Froy at Karine. Hayaan niyo akong ibahagi ang aking sariling karanasan na nangyari noong 1950 sa isang maliit na baryo sa Palawan. Bata pa ako nang mangyari ito, ngunit hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa ang bawat detalye ng mga kaganapan noon. Ang aking paglalakbay upang sundin ang itinadhana sa akin. Simula nang mamulat ako sa mundo, ay ang lolo ko na ang aking kasama. Ang kwento niya sa akin ay maagang namayapa ang aking mga magulang. Hindi naman ako nagtanong tungkol doon dahil kontento na akong kaming dalawa lang ni lolo. Ang aking lolo ay isang antingero at ako ay sinanay niya rin upang maging kagaya niya kalaunan. Bukod pa riyan ay naniniwala rin siyang ako ang itinadhanang maghawak ng pinakamalakas na mutya, ang mutya ng puno ng Nara. Lo, ang aga-aga pa. Bakit naman nanggigising ka na? Kailangan kitang turuan, Bentong. Nakalimutan mo na ba? Magbebenta na lang po ako ng mani, Lolo. Huwag mo na akong gawing tagahawak ng mutya. Pagod na ang katawan ko eh. Hindi pwede. Bawal kang sumuko. Bawal mong sukuan ng mutya. Pasensya na po, Lo. Naintindihan ko naman po kayo. Apo, kailangan matuto kang gumamit itong mga sandata at medalyon na pag-aari ko. Hindi ako palaging nasa tabi mo. Darating ang araw, kakailanganin mong mag-isa. Pero Lo, bakit kailangan ko pa mag-isa? Hindi ba pwede magtulungan na lang tayo? Pwede naman na po. Ngunit ang tinutukoy ko ay ang panahon ng pagkawala ko. Si Lolo naman ang ayos-ayos mo pa. Ang lakas mo. Yun agad ang iniisip mo. Apo, tandaan mo itong sasabihin ko. Kahit na anong mangyari, kailangan mahanap mo ang pinakamalakas na mutya. Kailangan makuha mo yon. Bakit pa, Lo? Hindi pa ba sapat ang mga anting-anting at medalyon na meron tayo? Dahil ikaw ang nakatadhanang magmana ng mutya, hindi yan pwedeng mapasakamay ng kahit na sinong antingero. Paano naman kayo nakakasiguro na ako yun, Lo? Hindi nga ako marunong lumaban at gumamit ng mga anting-anting. Hindi pwedeng magkamali ang nanghula sa'yo. Natatandaan mo pa ba? Noong 7 taong gulang ka pa lang, hinulaan ka ng aking matalik na kaibigan at sinabing ikaw ang magtataglay ng pinakamalakas na mutya. Noon pa man, nakitaan na kita ng potensyal at hindi nga ako nagkamali. Hindi ako pwedeng magkamali. Paano kung hindi yan totoo, Lo? Nakakasiguro akong magiging totoo yan. Kaya kailangan mong makinig sa akin. Kung maaari lang na araw-araw tayo magsasanay, gagawin ko upang mas mahasa ka sa pakikipaglaban. Hindi ko lang po maintindihan, Lo. Kung ako naman ang itinadhana na mag-ahawak ng mutya, bakit kailangan ko pang magsanay na makipaglaban? Para saan ito? Batid kung nagbibigay ng lakas ang mutya sa mismong may hawak nito? Dahil hindi biro ang makakalaban mo. Bago mo pa ito makuha, kailangan mong dumaan sa tagabantay ng mutya. Marami nang sumubok, Apo, at lahat sila ay bigong makuha ang mutya. Tagabantay? Ibig sabihin ba, kailangan ko siyang labanan upang makuha ko ang mutya? Oo, kailangan mong labanan si Bukaw, ang pinakamalakas na itim na engkanto. Ilang beses ko na siyang nakasagupa, ngunit masyado siyang malakas. Kaya rin siya ang tagabantay ng pinakamalakas na mutya. Lo, kung kayo nga po hindi niyo siya malabanan, ano pa kaya ako? Baka isang pitik lang sa akin, patay na ako. Huwag mong masyadong maliitin ang sarili mo, Apo. Totoo naman po, Lolo, ni hindi ko nga matapatan ang lakas ninyo eh. Marahil sa ngayon na hindi pa. Pero sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-iensayo ay matututo ka rin. Kaya kailangan na nating mag-ensayo. Araw-araw kaming nag-iensayo ni Lolo. Kahit minsan
ay hating gabi na ay tinuturuan niya ako sa paggamit ng iba't ibang sandata. Ilang beses na rin akong nasugatan nito, ngunit hindi tumitigil si Lolo. Tumitigil lang siya kapag may kailangan ng tulong niya na kabaryo namin. Buo ang loob niya na turuan ako at ihanda para sa pagtatapat namin ni Bukaw. Kung kailan at saan, hindi niya sinasabi sa akin. Ano? Yan lang ba ang kaya mo? Masyado ka pang mahina para kalabanin si Bukaw. Baka pagtawanan ka lang noon kapag umiyak ka sa harap niya. Teka lang naman po, Lo. Pwede bang magpahinga muna? Bawal ba uminom ng tubig? Hindi ka pagpapahingahin ng tagabantay. Wala siyang pakialam kahit nauuhaw ka. Tagabantay yun, Lo. Hindi ka naman tagabantay eh. Ay, nako. Ikaw talaga. Aray naman, Lo. Bakit naman po kayo nang babatok? Ang sakit sa ulo, ah. Sasakitan ka talaga ng ulo kapag hindi ka tumino. Nagrereklamo ka sa pagsasanay natin eh. Kahit kailan, hindi ka naman naging seryoso. Panay ka, sandali. Teka lang. Pahinga muna. Walang mapapala kung palagi kang ganyan. Pasensya na po, Lolo. Bentong, hindi para sa akin ang ginagawa kong ito. Hindi kita tinutulungan para sa kapakanan ko. Ang buhay mo ang nakasalalay rito. Kontento naman na ako sa kung ano meron loko, Lolo. Kontento na ako sa buhay na tayong dalawa lang. Ang mutya na yon ay tutulong sa'yo na mas makilala mo ang sarili mo. Lolo, ako po si Bentong. Kilala ko po sarili ko. Tama ka. Kilala mo ang sarili mo. Isa kang binata na may mahinang loob. Buong buhay mo sinasabi mong kontento ka na sa kung anong meron ka. Pero ang totoo, mahina ka lang talaga. Isa kang duwag. Hindi ko na alam ang gagawing pagkumbinsi sa'yo. Kaya simula ngayon, ayoko na. Titigil na tayo sa pagsasanay. Itigil na rin yung tungkol sa mutyang yan. Wala itong patutunguhan. Lo! Sandali lang po! Tulala ako nang iwan ako ni Lolo. Alam ko nagalit siya sa mga pinagsasabi ko. Malaki ang tiwala sa akin ni Lolo at naintindihan ko ang lahat ng kanyang punto. Gusto niya lang na matupad ko ang hula sa akin ng matanda. Ngunit kahit ako ay nagdadalawang isip sa kakayahan ko, hindi ako kinibo ni Lolo ng gabing yon. Maski sa pagkain ay mag-isa lang ito at hindi ako inaya. Nakatulog ako sa sahig ng sala, dala na rin siguro ng pagod. Nagising lang ako nang may humaplos sa aking pisngi. Isang napakagandang babae. Kinausap niya ako at pagkatapos ay bigla rin itong nawala. Dahil sa sinabi ng babae, ay mas naging malinaw sa akin ang aking tungkulin bilang isang antingero at ang nakatadhana sa akin. Kaya kahit madilim ang gabi, ay pinili kong mag-insayong mag-isa. Natigil lang ako nang magsalita ang aking lolo. Anong ginagawa mo rito? Oras na ng gabi. Lo, wala naman po. Nagsasanay ka? Bakit? Para saan? Naiintindihan ko na ang gusto mong mangyari, Lolo. May nagpakita sa akin isang babae habang ako'y natutulog. Ipaniliwanag niya sa akin ang lahat. Anong kanyang sinabi? Na hindi biro ang makakalaban ko at kailangan ko magsanay ng husto. Sinabi niya rin sa akin na ako ang itinadhana. Ako ang pinili ng mutya at hindi ako maaaring umiwas dahil yun ang tinadhana sa akin. Tungkulin ko bilang isang antingero, ang alagaan ang binigay sa akin. Sa ngayon, kailangan ko magsanay upang mas lumakas at makuha ang para sa akin. Wag na! Sumuko ka na. Dahil diyan ka naman magaling, hindi ba? Sa pagsuko. Hindi para sa iyong mutya dahil mahina ang loob mo. Lo naman. Bakit? Hindi ba totoo? Huwag mo nang subukan dahil matatalo ka lang ni Bukaw. Walang-wala ang kakayahan mo sa kakayahang meron siya.
Papatunayan ko po sa iyo, Lolo. Kaya kong makuha ang mutya. May pagmamalaki ninyo ako. Nagsanay ako gumamit ng itak at labanan ang hangin dahil hindi ako tinutulungan ni Lolo. Sinanay ko ang sarili kong maging mabilis. Pati ang mga anting-anting ay inaral ko rin gamit ang libro ni Lolo. Hindi niya ako pinagbawalan, ngunit hindi niya rin ako pinahiram. Kahit na nagsanay ako ay kulang pa rin. Hindi ko pa rin magawa ang tamang dapat gawin. Dahil siguro mag-isa ako at dahil limitado lang din ang alam at kakayahan ko na mga oras na yon. Ano? Suko ka na ba? Lo, nandyan po pala kayo. Itigil mo na yan, Bentong. Sumuko ka na lang. Hindi po pwede. Ako ang hahawak ng mutya. Bakit? Kaya mo na bang harapin si Bukaw? Hindi po sa ngayon, Lo. Kakaunti lang ang kalamang meron ako. Pero kung tutulungan ninyo ako, makakaasa kayong makukuha ko ang mutya sa kanya. Kung ganon, tutulungan kita. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi magiging madali ito at kailangan ko ang iyong dedikasyon. Opo, Lo. Alam ko po. Pero handa na po ako sa kung ano man ang mangyayari. Kung ganon, humanda ka na! Aray naman! Umpisa na po ba? Sandali lang naman po. Napakabagal mo! Napunta lang sa walang pag-iinsayo mo! Lolo naman! Sandali lang naman po. Mabilis ang mga galaw ni Lolo. Hindi ko yun masabayan. Kahit matanda na ito ay talagang mas malakas ito sa akin. Parehas kaming may hawak na matalim na itak. Ngunit iba ang itak namin sa pangkaraniwang itak lang. Ang itak na gamit namin ni Lolo ay binasbasan ng isang albularyo at ginawa para kay Lolo at sa akin. May nakalagay ring pangalan sa puluhan noon. Tanda kung sino ang nagmamay-ari nito. Natigil lang ako sa pag-iisip nang makita ang itak ni Lolo ay malapit na sa leeg ko. Kaunting bilis pa, Bentong! At huwag kang tumulala kung saan-saan lumilipad ang utak mo! Pasensya na po, Lolo. Bumibilis ka na. Kaunti pang pagsasanay. Makakaya mo rin. Magpahinga na muna tayo. May gusto lang ako malaman, Lolo. Paano ko malalabanan ang engkanto? Makikipaglaban ba ako ng itak? Mukhang hindi ka nakikinig sa mga tinuturo ko sa'yo noon. Po? Naituro niyo na ba sa akin yan? Oo! Huli ko na itong uulitin sa'yo. Bukod sa pagsasanay mo sa paggamit ng patalim at sa mabilis na paggalaw, may isang bagay na kailangan ka pang alamin. Ang anting-anting ng kalikasan. Hindi ko pa maaaring ibigay sa iyo dahil hindi pa oras. Wala rin sa akin ang anting-anting. Nasa matalik kong kaibigan. Ngunit sa oras na dumating siya, hudyat na yon na oras na para maglakbay ka patungo sa puno ng nara. Ano naman pong gagawin ko sa anting-anting, Lolo? Bibigyan ka nito ng gabay upang malabanan mo ang engkanto. Malakas si Bukaw at wala itong inuurungan. Wala itong sinasanto at talagang pumapatay ng tao. Ngunit ang isa sa kalakasan nito ay hindi ito nakikita sa dilim. Nagtatago lamang ito sa mga anino. Mabilis din ito at ang mga galaw ay tila sumasabay sa hangin. Kaya gagamitin mo ang anting-anting upang pahinain siya at nang masaktan siya. Dahil ang anting-anting ng kalikasan ay may kakayahang pahinain ang lakas ng mga aswang o ibang elemento kagaya ng engkanto. At kapag humina na siya, may pagkakataon na akong malabanan siya. Pag natalo ko siya, mapapasa akin ng mutya? Tama! Pero hindi lang dapat si Bukaw ang paghandaan mo. Maraming aswang o maaligid sa paligid ng puno ng mutya. Naghihintay silang may kumuha ng mutya. Naghihintay na may makatalo kay Bukaw. Ibig niyo po bang sabihin, kapag nakuha ko ang mutya, kukunin nila ito sa akin? Malakas ang mutya ng nara. Hindi yan tatawaging pinakamalakas na mutya kung hindi. Para sa mga aswang,
Ang mutya ng Nara ang magbibigay sa kanila ng walang hanggang buhay. Ibig sabihin, kapag nasa kanila ang mutya, ay hindi sila mamamatay o tatablan ng kahit anong patalim o pangontra. Bukod pala kay Bukaw, dapat din ako maganda para sa mga aswang na naghahangat ng mutya. Patuloy pa rin ang pag-iinsayo namin ni Lolo. Minsan ay hinahayaan niya akong mag-isa. Minsan naman ay halos hindi na ako makatulog dahil ayaw niyang tigilan ang ensayo naming dalawa. Gusto ko mang magreklamo ay hindi ko magawa sa takot na magalit ulit sa akin si Lolo. Habang nagpapahinga kami ay naalala ko ang aking mga magulang. Hindi ko sila kilalang dalawa dahil namatay ang mga ito 5 taong gulang pa lang ako. Hindi ako nagtatanong noon kay Lolo, pero nais kong malaman kung ano at sino ang mga magulang ko. Lolo, sa tingin mo ba, masaya para sa akin ang mga magulang ko? Oo naman, paniguradong ipinagmamalaki ka nila. Alam mo ba ang tatay mo ay isang antingero, habang ang nanay mo ay isang mangkukulam. Po? Mangkukulam ang nanay ko? Oo, pero mabait siya. Nakalaban ng tatay mo ang pamilya ng nanay mo. Pinigilan siya ng nanay mo kapalit ng buhay nito. Ngunit hindi siya pinatay ng tatay mo. Bagkus ay sinama siya nito pauwi dito sa bahay dahil umiibig na pala ang tatay mo sa iyong nanay. Grabe, malakas pala sa babae ang tatay ko ah. Nagmana sa akin na po. Lo, alam niyo na kung saan ako nagmana. Kahit matinik sa babae ang tatay mo, ay isa lang ang babaeng minahal niya hanggang sa huling hininga niya. At yon, ang nanay mo. Hindi ko pa natatanong sa iyo, Lo. Pero ano po ang ikinamatay nila? Matagal na panahon na hinintay kong tanungin mo yan sa akin. Pinatay sila ng isang engkanto. Iniwan ka nila sa akin. Pinilit pa ng tatay mong makauwi at nagawa niya. Buhat-buhat niya ang wala ng buhay na nanay mo. At diyan mismo, sa pintuan na yan siya, nawala ng buhay. Nasaktan ako sa mga nangyari sa aking mga magulang. Ganon din ang nakikita ko sa mga mata ni Lolo. Hindi na ako nagtanong pa sa mga nangyari dahil masyadong mabigat. Nagpatuloy kaming dalawa sa pag-iinsayo na parang walang nangyari. Parehas kaming tinatakasan ang sakit ng nakaraan. Isang araw ay may bumisita sa aming isang matandang lalaki. Hindi ko ito kilala, ngunit pamilyar ito sa akin. Kaibigan ito ni Lolo at ang hula ko ay kasintanda rin ito. Tinitigan ako nito ng mabuti. Wari inaalam ang buo kong pagkatao. Pagkatapos ay ngumiti ito at tumango-tango. Kahit nagtataka ay hindi ako nagsasalita. Nag-uusap ulit sila ni Lolo. Isang oras ang nakalipas ay tinawag nila ako upang sumali sa kanilang usapan. Maganda ang ngiting ibinibigay sa akin ng matandang lalaki, kaya sinuklian ko rin yun ng ngiti. Natutuwa akong makita ka ulit, Bentong. Ang tagal na ng huli kong punta rito. Wala man lang ipinagbago ang iyong itsura. Ganun po ba? Salamat po. Siya ang maguhulang sinasabi ko sa iyo. Siya ang unang nakaalam na ikaw ang hawak ng mutya ng Nara. Unang kita ko pa lang sa iyo. Alam kong ikaw ang itinadhana ng mutya na humawak sa kanya. Marahil nagtataka ka dahil sa dami ng pwedeng piliin ay bakit ikaw pa? Isa lang ang ibig sabihin nun. Ikaw lang ang may kakayang tumalo sa bantay na engkanto. Kaya lang po, Lolo Julio. Kailangan ko pa makuha ang anting-anting ng kalikasan para matalo ko siya. Di mo na kailangan maghintay po. Dahil siya ang may dala ng anting-anting ng kalikasan. Naparito ako dahil dinala ako rito ng propesiya. Dumating na ang itinakdang panahon upang makuha mo ang mutya na para sa iyo. Ipinapangako ko pong makukuha ko ito. Dapat lang
Marami ang naghahangad ng mutya, ngunit isa lang ang dapat makakuha nito. Isa lang ang itinakda. Hindi basta-basta ang mutya ng puno ng nara. Dahil kahit ikaw ang tagahawak, ay maaari ka pa rin kalabanin ng mutya. Lalo kung hindi kayo magkasundo. Kaya dapat mong makasundo ang mutya. Ang ibig ko sabihin, dapat maging isa kayo ng mutya. Dahil kung hindi kayo magkakasundo, ay maaari mong ikamatay ang paghawak sa mutya ng nara. Ganun pa man, marami pa rin ang nais makakuha nito. Dahil sa lakas na taglay ng mutya, maaari ka nitong protektahan laban sa mga masasamang elemento o tao na gustong pumatay o may balak na masama sa iyo. Kaya dapat mo itong pag-ingatan sa oras na makuha mo na ito. Dahil marami ang naghihintay upang manakaw ito sa iyo. Kaibigang Julio, nasabi ko na sa kanya na bukod sa engkanto, ay may makakalaban din siyang mga aswang. Lalo na ang gabunan. Kahaman ang mga ito sa mutya. Nauunawaan mo na ba ang tungkulin na iniatang sa iyo, Bentong? Opo, nauunawaan ko po. Ito, tanggapin mo ang anting-anting ng kalikasan. Mapoprotektahan ka nito laban kay Bukaw. Kung sino man ang makakakita ng anting-anting at may masamang balak sa iyo ay maaaring humina. Pwede rin niyang magbigay ng lakas sa ibang tao kung nanaisin mo. Gamitin mo lamang yan sa mabuting paraan. Makakaasa po kayo, Lolo Julio. Humayo ka na. Dahil nabalitaan ko sa pamilya ng aswang na balak nilang kunin ang mutya ay mayroon silang alas laban sa engkanto. Mukhang mas malakas sila ngayon lalo't kabilugan ng buwan. Dapat nang magmadali dahil sa loob ng 3 araw ay lalabas ang bilog ng buwan, hudyat ng pagsalakay nila sa engkanto. Kailangan mo silang maunahan, Bentong. Kung ganun po, dapat na ako maganda para sa aking pag-alis. Mag-isa lang po ba ako maglalakbay? Hindi mo kabisado ang daan. Sasamahan kita, Apo. Gumayak na kami ng aking lolo para sa aming pag-alis. Nagdala rin kami ng makakain namin sa daan at maiinom. Malayo ang kinaroroonan ng puno ng nara kung saan naroon ang mutya. Nasa pinakapusod ito ng kagubatan matatagpuan. 3 araw ang itatagal ng paglalakad namin ni Lolo. Handa na kaming maglakad dalawa. Dala-dala ang anting-anting ng kalikasan na isinapit ko sa aking leeg at ang itak na may tatak na mga pangalan namin. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang mag-alala sa aking lolo. May katandaan na kasi ito para sa ganitong mga lakarin. Lo, sigurado ka po bang kaya mo? Pwede namang bigyan mo na lang po ako ng mapa at ako na lang po mag-isang hahanap sa puno. Kaya ko, Apo. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Minsan ko na narating ang pusod ng gubat, kaya alam ko ang daan. Hindi nga lang ako sigurado kung ganun pa rin ang itsura noon. Anong ginawa niyo? Bakit kayo pumunta roon? Antingero ako, Bentong. Huwag kang magtaka at ikaw rin. Magiging ganap ka ng antingero. Gusto ko pong maging kagaya niyo, Lo. Mas malakas pa sa akin na po. Naintindihan mo na ba kung bakit ka pinili ng mutya na maging tagapangalaga niya? Opo, hindi dahil sa lakas na meron ako, kung hindi dahil sa puso at pananalig na pinanghahawakan ko. Marahil nagkaroon ako ng panggamba noon, ngunit buo ng aking loob na makuhang mutya. Nais kong maintindihan mo, Apo, na sa oras na makuha mo ang mutya, ay may malaki ka ng responsibilidad sa kanya. Gamitin mo lagi ito sa tama at tulungan ang nangangailangan. Tumango ako sa sinabi ni Lolo. Naiintindihan ko ang lahat ng mga payo niya sa akin. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa gitna ng gubat. Masukal ang daan at ginagamit namin ang itak upang tanggalin ang ibang talahib na nakaharang. Si Lolo lang ang sinusundan ko dahil hindi ko alam ang daan. Ilang beses na kaming tumitigil at nagpapahinga, ngunit tila malayo pa rin. Wala namang kibo si Lolo at tahimik lang na naglalakad. Habang ako ay halos habulin na ang hininga dahil sa hingal at pagod na nararamdaman. Lo, sandali lang po.
Ang bagal mo maglakad, Bentong! Pwede po bang winto muna? Pahinga muna tayo, Lolo. Sige na po, Lolo. Hindi pwede. Malapit ng gumabi. Kailangan nating makahanap ng ligtas na matutulugan bago tayo tumigil. Isa pa may nararamdaman akong kakaiba sa parting ito ng gubat. Kaya delikado kung hihinto tayo rito. Akala ko, ako lang po nakakaramdam ng kakaiba. Huwag mo nalang pansinin. Pagpatuloy na lang tayo sa paglalakad. Kakaiba ang pakiramdam namin ni Lolo sa parting yun ng gubat. Para bang maraming mata ang nakasunod sa amin. Kagaya ng sinabi ni Lolo, hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. Hanggang sa may makita kaming punong may malaking ugat na nakausli na maaaring pagpahingahan. Doon kami dumiretso ni Lolo. Pagod at uhaw ang inabot namin sa paglalakad. Lo, kayang pa ba? Pwede namang dito ka na lang. Ako nang bahala magpatuloy ng paghanap sa puno. Kaya ko, Apo. Huwag kang mag-alala. Dito na po ba tayo magpapalipas ng gabi? Wala naman po ako nararamdamang kakaiba rito. Mas mabuti pa nga. Pagod na rin ako Malaylayo pa ang ating lalakarin. Kapag malapit na po tayo, ituro niyo na lang po sa akin at hintayin ako. Ako nang bahalang humarap sa kanila. Hindi pwede. Paniguradong maraming nakabantay roon bukod sa engkanto. Kaya ko na po yun, Lo. Huwag na po kayong mag-alala. Saglit lang ang pagpapahinga na ginawa namin ni Lolo. Nang makabawi na kami ng pagod ay agad kaming naglakad ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na kami tumigil dahil mas dumarami ang nararamdaman namin sa paligid. Napahinto kami ni Lolo dahil sa 3 babae na humarang sa amin. Batid namin ni Lolo na hindi ito mga tao dahil sa kakaibang presensyang taglay ng mga ito. Nagkatinginan kami ni Lolo at sabay na inilabas ang dala naming itak. Apo, sa braso mo patamaan ng mga babae. Hindi ka nila pwedeng mahawakan dahil sa oras na dumampi ang kamay nila sa iyo ay mahihipnotismo ka. Kapag nahipnotismo kay, utusan ka nilang gawin ang nais nila. Anong klaseng aswang ho ito, Lo? Ang sasama ng tingin nila sa atin. Mga matatandang aswang na nagpapanggap na bata. Kapamilya yan ni Dudong. Paniguradong pinadala yan upang harangin tayo. Yan ang hindi mangyayari, Lolo. Sumugod ang 3 babae sa amin ni Lolo. Isa ang pumunta sa kanya at ang 2 ay ako ang hinarap. Mabilis ang galaw ng mga kamay ng mga babae. Mahahaba rin ang kuko nila na sobrang itim. Gayunpaman ay hindi kami nagpatalo ng aking lolo. Pinatamaan ko ng itak ang braso ng babae at agad itong inindanon. Akala namin ni Lolo ay lalaban pa ang mga ito. Ngunit tila natakot ang isa, lalo na nang makita ang anting-anting na nasa leeg ko at nakatago sa damit. Nagbulungan ng mga babae at nagmamadaling umalis. Balak ko sana itong habulin, ngunit pinigilan ako ni Lolo. Hayaan mo na ang mga yan, Apo. Pero Lo, hindi pa natin sila napapatay. Dapat mas pagtuunan natin ng pansin ng mutya na dapat mong makuha. Uubos lang ng oras kung susundan mo pa ang mga babaeng yon. Mas mabuti pa nga na maglakad na ulit tayo. Malayo pa ba tayo, Lo? Malapit na tayo. Lo, ano yun? Nararamdaman mo ba yun? Bakit? Wala naman akong nararamdaman na. Parang may enerhiyang pumipigil sa akin. Nahihirapan ako maglakad. Ilabas mo ang anting-anting mo. Dalian mo! Ayos na po. Anong nangyari? Bakit ganun? Paniguradong gawayan ni Bukaw. Pinipigilan ka makapasok sa pusot ng gubat. Ginagamit niya ang puwersa upang itaboy ka. Mukhang alam niyang nandito na tayo. Pero hindi siya magtatagumpay dahil nasa iyo ang anting-anting ng kalikasan. Totoong malakas siya, Lo. Dahil hanggang dito ay sakop ang kapangyarihang meron siya. Kaunting lakad pa ay natanaw namin ang puno ng nara. Napakataas noon at naiiba sa lahat ng punong naroon. Kapansin-pansin ang naibang itsura ng bulaklak ng nara.
Naiiba ito dahil sa lahat ng bulaklak ay ito lang ang umiilaw at mababa ang kinalalagyan na kayang abutin ng kagaya ko. Paniguradong ito na ang hinahanap namin ng mutya. Tumingin ako kay Lolo at tinanguan niya ako. Hudyat na dapat ko na yung kunin. Ngunit bago pa man din ito mahawakan ay tumilapon na ako. Lalapitan sana ako ni Lolo, subalit para siyang naparalisa at hindi makagalaw. Hindi ko makita ang kanto. Tanging boses lang nito ang naririnig ko. Apo! Lo! Ayos ka lang po ba? Oo, ayos lang ako. Ang lakas ng loob mo para sububok na kunin ang mutya mula sa pagbabantay ko. Nasaan ka? Magpakita ka! Huwag kang magtago sa dilim! Harapin mo ako! Apo! Hindi talaga siya magpapakita sa iyo dahil madilim ngayon. Si Bukaw ay engkanto nagtatago sa anino o sa dilim. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Lolo? Sinabi ko sa iyo, hindi ka naman nakinig. Tumigil kayo! Umalis na kayo habang binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na makaalis. Hindi kami aalis hanggat hindi namin nakukuha ang mutya. Minsan mo lang sinubukan na kunin ng mutya, Tandang Erning. Hindi ka nagtagumpay. Ngayon, nagsama ka pa ng lampa mong apo. Sa tingin niyo ba'y matatalo niya ako? Tingnan na lang natin. Dahil naririnig ko ang boses ng engkanto, ay nalalaman ko kung saan ito nakapwesto. Ginamit kong pagkakataon ang pag-uusap nila ni Lolo upang undayan ng saksak ng itak ang anino nito. Ngunit tumagos lang ang itak na gamit ko dito. Tinawanan lang ako ng engkantong si Bukaw. Sinubukan itong sakalin ako, ngunit na mahawakan nito ang anting-anting na nasa leeg ko ay para itong napaso. Mabilis itong lumayo sa akin. Sa tingin mo ba'y mapapatay mo ako gamit yung itak na hawak mo? Nagkakamali ka, bata. Masyado ka pang bangbang para maging isang tigero. Wala ka pang alam sa mundong ginagalawan mo. At dami mong sinasabi. Ibigay mo na lang sa akin ang mutya. Bakit ko ibibigay sa'yo? Sino ka ba sa tingin mo? Ako, ang itinadhanang tagahawak ng mutya. Ang mutya ng Nara ay sa akin. Ganyan din ang sinabi ng lolo mo nang siya ay pumunta rito. Ngunit iba ako sa lolo ko. Kaya ibigay mo na sa akin ang para sa akin. Paano kung hindi ko ibigay sa'yo? Harapin mo ako't labanan. Sa oras na matalo kita, ibigay mo sa akin ang mutya. Pero kapag nanalo ka, hindi na kami makabalik dito ni Lolo rito. Kung ganon, kakailanganin ko ang tulong ng katawan ng iyong lolo. Kukunin niya ang katawan ko, Apo. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. Lolo! Nakapikit si Lolo at hindi nagsasalita. Ngunit nang dumilat ito, ay alam kong ibang tao na ito. Nasa katawan ni Lolo ang engkantong si Bukaw. Nagdadalawang isip ako dahil ayoko siyang saktan. Mali nga yata na sinama ko pa si Lolo. Ginagamit siya ng laban sa akin. Paniguradong mahihirapan ako. Pero mukhang sinusubukan din ni Lolo na bawiin ang kanyang katawan. Dahil nakikita ko ang pagbaling ni Lolo at ang pilit na boses na lumalabas sa kanya. Huwag mo akong intindihin, Apo. Saktan mo ako upang makuha mo ang mutya. Tumahimik ka! Hindi kita kayang saktan, Lo. Makinig ka, Bentong. Ito ng pagkakataon mo para makuha mo ang mutya. Huwag mo akong isipin. Huwag mong sayangin ang ilang buwang ensayo natin. Patawarin mo ako, Lolo! Kahit nag-aalangan ako ay sinugod ko pa rin si Bukaw na nasa katawan ni Lolo. Hawak niya ang itak nito at hawak ko naman ang itak na para sa akin. Mabilis si Bukaw at parang sumasabay sa hangin ang mga galaw nito. Hindi naman ako nagpatalo at sinabayan din ang bawat pag-atake nito sa akin. Iniisip ko na lang na ibang tao ang kaharap ko
upang hindi ako mag-alinlangan na padapuan ng patalim ito. Sunod-sunod ang palitan namin ng saksak. Natamaan ako nito sa braso, ngunit hindi ko ininda. Bagkus ay ginamit kong pagkakataon yun upang patamaan din siya ng saksak. Parang hindi ito tinablan sa nangyari. Nakita kong nagdudugo na ang katawan ni Lolo. Nag-alala ako sa mangyayari sa aking lolo dahil katawan niya pa rin yun. Dahil nawala na ako sa konsentrasyon, ay nagkaroon si Bukaw ng pagkakataon na patamaan ang isa ko pang braso. Sa ngayon ay ramdam ko na ang manhid na mga braso kong sugutan. Hinawakan ko ang anting-anting na nasa leeg ko at humingi ako ng lakas doon. Lumayo akong konti at sinubukang atakihin ito. Mas mabilis kaysa sa una at mas malakas ang bawat pagsaksak na ginagawa ko. Subuko ka na. Aminin mo na kagaya ka rin ng lolo at tatay mo. Parehas mahihina. Kilala mo ang tatay ko? Hindi ba nasabi sa'yo ng lolo mo na akong pumatay sa mga magulang mo? Sinubukan din nilang kunin ang mutya. Pare-parehas kayong may determinasyon, ngunit hindi niyo makukuha ang bagay na yan sa akin. Hindi sa'yo ang mutya. Tagabantay ka lang nito. At bilang tagabantay, tungkulin kong pangalagaan ito sa mga hindi karapat-dapat na tao. Kagaya ng tatay mo na gustong gamitin sa kasamaan ng mutya ko. Huwag mong isali sa usapan ng mga magulang ko. Demonyo ka! Dahil sa mga nalaman ko, ay nabuhay ang galit sa puso ko. Inatake ko ng sunod-sunod si Bukaw. Kahit ako ay parang hindi ko kilala ang sarili ko dahil sa mga ginagawa ko ngayon. Dahil sa sunod-sunod na atake ko, ay hindi nakapalag si Bukaw. Sinaksak ko ito sa kanyang tiyan dahil nandoon ang puso nito. Naalala kong tinuro yun sa akin ni Lolo na nasa tiyan ang puso ng engkantong si Bukaw. Ngunit nang akala kong mapapatay ko na ito, ay nagkamali ako dahil lumabas ito sa katawan ni Lolo at si Lolo ang sumalo ng saksak na para sa engkanto. Lo! Ayos lang ako, Apo. Napakatuso mo, Bukaw. Wala kang isang salita. Masyado kong binaba ang tingin sa'yo. May lakas ka rin pala kahit papaano. Ngunit hindi mo pa rin makukuha ang mutya. Sinungaling ka. Lumabas ka. Kung matatalo mo ako ngayon, sinisigurado kong mapapasayo ang mutya. Hindi lang kita matatalo. Papatayin din kita. Igaganti ko ang mga magulang ko. Kinuha ko ang anting-anting na nasa leeg ko at inikot ko ito sa itak na hawak ko. Napansin ko kanina na tinablan siya ng anting-anting, kaya alam kong hindi siya makakailag sa itak kung may anting-anting na nakabalot dito. Alam kong nagulat si Bukaw sa naisip kong paraan at mukha natakot din ito para sa kanyang katapusan. Sinugod ko ito nang walang pag-aalinlangan. Mabilis naman itong umilag sa akin. Hindi ito nakakalaban ng maayos dahil tinamaan din pala ito sa ginawa kong pagsaksak kanina. Puro ilag lang ang ginagawa nito sa akin. Gusto kong matawa dahil sa inis sa kanyang mga pag-ilag. Isang kumpas lang ng kamay nito ay tumilapon ako. Hindi ko na ininda ang sakit ng likod ko at muling sumugod dito. Ibigay mo na sa akin ng mutya. Hindi mo ito makukuha. Dadaan ka muna sa aking bangkay. Nang mapansin kong napapagod na ito kakaiwas sa akin, ay mas binilisan ko pa ang galaw. Umikot ako at sa muli kong pagharap sa kanya ay sinaksak ko ito sa kanyang tiyan. Ang anino nito ay unti-unting naging itsurang tao. Hindi pa ako nakontento at muli itong sinaksak sa tiyan. Gusto ko itong saksakin ng paulit-ulit dahil sa galit ko sa kanya at sa ginawa nito sa mga magulang ko. Para yan sa ginawa mo sa mga magulang ko. Para ito sa ginawa mo sa lolo ko. At para ito sa pangmamaliit mo sa akin. Apo, tama na. Ito ng pagkakataon mong kunin ang mutya. Gusto ko siyang patayin, Lo. Hindi mo ko naiintindihan. Nasa paligid na ang mga aswang na nais kunin ang mutya. Baka maunahan ka nila. Malaking kasawian sa oras na makuha nila ito sa'yo.
Batid ko maraming mata ang nakamasid sa paligid. At tama si Lolo dahil hindi maaaring mapunta ang mutya sa kanila. Dahan-dahan akong lumapit sa puno ng nara at kinuha ang mutya nito. Napakaganda nito at nakakaakit ang liwanag. Hinawakan ko ito at parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Lumutang ako sa ere at ang mutya ay dumapo sa aking noo ng ilang minuto. Parang nag-isa ang aming mga kaluluwa sa ginawa ng mutya. Nawala ang ilaw nito, kaya kinuha ko na ito. Bumaba naman ako mula sa ere at ramdam ko ang kakaibang lakas na nasa loob ng katawan ko. Nagawa mo, Apo! Umalis na tayo, Lo! Narinig ko ang pag-uusap nila. Gusto nila tayong kuyugin. Kung ako lang ay makakalaban ako, ngunit hindi kita pwedeng pabayaan dito. Salamat, Apo! Paniguradong masaya ang mga magulang mo para sa'yo. Tara na po! Saka na po natin pag-usapan ng tungkol kila tatay. Nilingon ko ang engkanto ngunit hindi ko na ito makita. Hindi ko na ito hinanap at inalalayan na lang si Lolo upang makaalis na kami sa lugar na yun. Hindi ko kayang labanan ng mga aswang habang kasama ko si Lolo. Maaaring gamitin ulit siya laban sa akin. Mas naging mabilis ang pagbalik namin. Ngunit ang akala ko'y malapit na kaming makalabas ng gubat ay hinarang kami ng mga aswang na pinamumunuan ni Dudong. Totoo ngang nasa iyo ang mutya. Ibigay mo sa akin upang makalabas na kayo ng buhay. Sa tingin mo ay matatakot mo ang abo ko. Kayo ang umalis bago pa may dumalak ng dugo ng aswang dito sa gubat na ito. Huwag kang sumabat sa usapan, tanda. Konti na lang mamamatay ka na. Bakit hindi na lang kaya kita tuluyan? Dubayan mong lolo ko. Padaanin niyo kami ng maayos. Sugurin silang dalawa. Walang lalabas ng gubat hanggat hindi napapasakin ng mutya. Bentong, Apo! Gamitin mo ang mutya para makaligtas ka. Pabayaan mo na ako rito. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Sabay tayong lalabas ng gubat, Lolo. Hindi kita pababayaan. Sabay-sabay na subugod ng mga aswang na gabunan. Mabibilis din ang mga galaw nito. Handa na akong labanan ng mga ito, ngunit hindi pala ako ang pakay nila. Kinuha nila si Lolo bago pa man ako makalapit ay tumakbo na sila palayo. Hawak-hawak si Lolo. Hinabol ko ang mga ito pero hindi ko kabisado ang gubat kaya nawala sila sa paningin ko. Napasigaw na lang ako sa galit na nararamdaman ko. Kinuha nila ang aking lolo, ang nag-iisang taong naniwala sa akin. Dahil hindi ako sigurado kung saan ang tirahan ng mga aswang, ay dumiretso ako ng uwi ng bahay. Bala kong hanapin ang libro ni Lolo ngunit nakita ko ang manghuhulang kaibigan niya na nasa labas ng bahay at hinihintay ang pagdating namin. Nang makita ako ni Lolo Julio, ay agad itong lumapit ngunit may pag-alala sa mukha nito nang makitang hindi ko kasama ang aking lolo. Anong nangyari? Nasaan si Erning? Si Lolo. Kinuha siya ng mga aswang, Lolo Julio. Hindi ko alam kung saan sila nakatira. Hindi ko sila nasundan. Tulungan natin siya. Duguan na siya at baka maubusan siya ng dugo. Hindi siya pwede magtagal doon. Huminahon ka muna, Bentong. May liligtas natin ang lolo mo. Halika, isusulat ko ang daan patungo sa kanila. Hindi ako makakasama dahil hindi ako maalam sa pakikipaglaban. Baka maging sagabal pa ako sa iyo. Pasensya na at wala akong may tutulong. Ayos lang po, Lolo Julio. Sa pagtuturo pa lang po ng daan sa akin, malaking tulong na po yun. Sana'y makatulong sa iyo ito. Iligtas mo ang kaibigan kong si Erning at iwi mo siya rito. Maghihintay ako sa inyong pagbabalik. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nababawi ang lolo ko. Saan po rito ang mas malapit na daan? Hindi ako pwede magtagal dahil marami ng dugong nawala sa kanya. Dito. Ito. Dito ka papasok sa masukal na daan na ito. Mas malapit dito. Diretsuhin mo at pag may nakita kang balon ay kumaliwa ka. May makikita kang maliit na mga bahay roon. Kahoy lang ang mga bahay nila ngunit isa silang tribo. Handa ka ba na makipaglaban sa kanilang lahat? Hindi ko po alam. Ang mahalaga sa akin makuha ko lolo ko.
Ang hanap nila sa iyo ay ang iyong mutya. Huwag mo sanang ibigay yan sa kanila kahit anong mangyari. Hindi ko may papangako lalo't buhay ng lolo ko ang kapalit. Mas gugustuhin ko pang walang mutya. Makasama ko lang ang aking lolo. Ngunit hindi magiging masaya ang lolo mo. Oras na napasa kamay ng mga aswang ang mutya. Marami na namang mamamatay. Dadanak na naman ang dugo at matadamay ang dapat hindi madamay. Kaya hanggat maaari sana, huwag mong ibibigay. Pero hindi rin kita sisisihin kung ibibigay mo nga. Salamat po lolo. Alis na ako. At sa muli kong pagbabalik ay asahan mong kasama ko na si Lolo Ernie. Kaawaan ka nawa ng Diyos. Pagkatapos ko makuha ang sinulatan ni Lolo Julio na direksyon, ay umalis na ako agad. Nauunawaan ko ang kanyang sinabi. Alam ko na hindi ko maaring ibigay sa mga aswang ang mutya dahil mambibiktima sila ng mga ordinaryong tao. Minsan nang naikwento ni Lolo Erning ang trahedya na nangyari sa baryo namin kung saan marami ang napatay ng mga aswang. Isa si Lolo sa mga tumulong para iligtas at tulungan ang mga ordinaryong tao. Nakikita ko na ang baryo ng mga aswang. Nasa gitna sila ng maraming apoy at nandoon ang aking lolo na hinang-hinana. Napalingon sa akin ang mga aswang, lalo na ang kanilang pinuno na si Dudong. Napansin ko rin na kahit nanghihina na si Lolo, ay pinipilit niya akong tignan at ngitian. Apo, anong ginagawa mo? Bakit sumunod ka pa rito? Anong kailangan mo, Dudong? Ibibigay ko sa iyong lahat. Basta ibalik mo lang ang lolo ko sa akin. Mabilis ka naman palang kausap. Apo, huwag mong gawin yan. Tumahimik ka! Huwag mong sigawan ng lolo ko. Sabihin mo na ang gusto mo. Alam mo naman ang gusto ko. Ang mutya ng Nara. Ibigay mo sa akin yung mutya mo at ibibigay ko ang iyong lolo. Ito! Sa'yo na! Kunin niyo ang mutya! Teka lang. Paano ko nakakasiguro na makukuha ko ang lolo ko? Sigurista kang bata ka. Mukha ba akong hindi tumutupad sa usapan? Talagang tinatanong mo yan? Sabay tayo magpalitan. Iabot ko ang mutya sa isa sa mga kauri mo sa oras na mahawakan ko ang aking lolo. Mangako ka rin na makakalabas kami rito ng buhay na dalawa. Makakaasa ka. Siguraduhin mo lang na ibibigay mo ang mutya. Dahil sa oras na akong lokohin mo, bugot na ulo niyong dalawa ang uuwi sa bahay ninyo. Hawak ng ibang aswang si Lolo habang papalapit sa akin. Hawak ko naman ang mutya at inabot ito sa isang aswang na nakaantabay. Pagkakuha ko kay Lolo, ay agad ko siyang inalalayan para makaalis na. Nagmamadali ako bago pa malaman ng aswang na hindi totoong mutya ang ibinigay ko. Tumapad naman sa usapan ng mga aswang dahil hinayaan kaming makaalis. Ngunit malapit na kami sa balon nang marinig ko ang sigaw ng pinuno ng mga aswang. Mukhang nalaman na nito na niloko ko sila. Lo, dapat na natin bilisan. Pumasang ka na sa akin bago pa nila tayo maabutan. Anong ginawa mo, Apo? Saka na ako magpapaliwanag. Umalis muna tayo. Sa tingin mo makakaalis kayo? Paano nangyaring nandito ka? Tatapusin ko ang buhay ng apo mo! Pulang-pula ang mata ni Dudong dahil sa galit. Ang mga pangil nito ay mas mahaba kaysa kanina. Sinugod ako nito at ang mga galaw nito ay napakabilis talaga at hindi mo makikita. Gamit niya ang kanyang matutulis na kuko upang masugatan ako. Iniiwasan ko yun pero nadaplisan pa rin ako. Sariling lakas ko lang ang ginagamit ko kaya nasasaktan niya ako. Hinawakan ko ang mutya na nakabaon sa aking braso at dumaan ang kuryente na dulot nun sa aking mga kamay. Para akong naging ibang tao. Sabay na ang mga galaw naming dalawa ni Dudong. Ilang beses niyang tinangka na masugatan ako, ngunit simpleng iwas lang ang ginagawa ko. Lumipad ito sa ere at pinintirya ang aking ulo. Ngunit hindi pa ito nakakalapit ay lumipad na ito sa isang puno. Ang mga aswang na kapamilya ni Dudong ay nanonood lang at hindi nakikisali. Gamit ang itak na hawak ko ay nag-usal ako ng isang panalangin na itinuro sa akin ni Lolo
Binulong ko yon at itinarak kay Dudong. Hindi na ito nakailag sa aking pagsaksak. Hindi pa ako nakontento at pinugot ko ang ulo nito. Gulat na gulat ang mga kalahi ni Dudong. Susugod sana ito sa akin ngunit itinaas ko ang ulo ng kanilang pinuno. Subukan niyo sumugod! Lahat ng susugod ay mawawalan din ng ulo. Maging mga babae, bata at matanda ay hindi ko palalagpasin. Palabasin niyo kami ng aking lolo at makakaasa kayong ligtas ang lahat ng nasa lahi niyo. Huwag niyo akong galitin. Nasa akin ang pinakamalakas na butya. Kaya ko kayong tapusing lahat. Umatras ang mga aswang at ginamit ko yung pagkakataon upang tulungan si Lolo at makalabas na ng kupat. Duguan na ako at ganun din si Lolo. Hinang-hina na ako ngunit hindi ko yun pinahalata kay Lolo dahil baka bumaba ito mula sa pagkakapasan sa akin. Malapit na kami sa bahay nang salubungin kami ni Lolo Julio. Pagod na pagod ang katawan ko pero inesikaso ko pa rin ang Lolo Erning. Ginamot ito ni Lolo Julio. Pagkatapos ay ginamot din ito ang mga sugat na natamo ko. Paano mo sila nalinlang, Apo? Paano nangyari na hindi mutya ang inabot mo? Kaparehas na kaparehas yun. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Bago pa po ako umalis, buo na ang loob ko ibigay sa kanila ang mutya na hawak ko kapalit ng buhay nyo. Ngunit sinabi sa akin ni Lolo Julio na maraming malalagay sa alanganin ng buhay at ayoko mangyari yun ulit. Humanap ako ng kapareho ng itsura ng mutya sa baol na pagmamayari nyo. Hindi mapapansin yun dahil katulad na katulad talaga. Buti may nakita ko dahil kung wala, lagot ako sa mga aswang na yon. Ang tunay na mutya ay ipinasok ko sa aking braso upang hindi nila makita. Nasa loob ng braso mo. Ngunit naghilom ito. Paano nangyari yon? Hindi ko rin po alam, Lolo. Sinugatan ko ang braso ko kanina. Pero nang may pasok ko ang mutya, ay naghilom agad ng sugat. Kaya hindi ko rin alam kung paano ilalabas ang mutya ulit. Siguro, yun na lang siya habang buhay. Ibig sabihin lang yan ay tuluyan ng nag-isa ang katawan mo at ang mutya. Ikaw nga ang tunay na tagahawak ng pinakamalakas na mutya, Apo. Mailalabas lang ang mutya sa oras na mamatay ka na. Maipapasa mo ito sa susunod na tagahawak. Grabe, patay agad. Wag muna, Lo. Pero grabe, medyo makirot siya, Lo. Pero ayos lang naman. Kaya pa. Ikaw talaga. Kalokohan pa rin. Magpahinga ka na. Mahaba ang naging araw mo. Magpahinga na rin po kayo, Lolo. Kayo rin po, Lolo Julio. Salamat po sa tulong ninyo. Dumiretso na ako sa higaan ko at natulog. Nang lumapat ang likod ko sa higaan, ay saka ko naramdaman ang sakit ng aking buong katawan. Napangiti na lang ako dahil kahit na masakit ang buong katawan ko, ay sulit naman. Ang dami kong napagdaanan at natalo bago nakuha ang mutya. Pero sa huli, nakuha ko pa rin ito. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Naabutan kong nagkakape sila Lolo. Sumali rin ako sa kanila at sa kwentuhan. Aalis na pala ako. Kailangan ko na rin umuwi at walang kasama ang aking mga apo. Sa susunod ay isasama ko rito ang apo kong babae upang maturuan mo rin para maging antingero, Erning. Sige, walang problema, kaibigang Julio. Ilang taon na po siya? Kasing edad mo lang, Bentong. Nako, mukhang may balak ka pa sa apo ng Lolo Julio mo, ha? Naku, wala po. Tinanong ko lang eh. Grabe si Lolo sa akin. Ay, teka lang po pala. Pumasok ulit ako sa loob upang kunin ang anting-anting ng kalikasan na tinanggal ko kagabi sa leeg ko. Dapat ko itong ibalik sa may-ari, kay Lolo Julio. Pagbalik ko ay inabot ko agad ito sa kanya. Nagulat pa nga ito at ayaw pang kunin sa akin. Hindi na. Para sa iyo yan, Bentong. Lo, hindi po. Ibabalik ko po sa iyo to. Ikaw po ang may-ari nito. Sigurado ka ba? Kunin mo na, kaibigang Julio. Hindi kanyan lolo pa yan. Makulit yan. Kung gusto nyo, Lo, bigay mo na lang sa apo mong babae. Natawa na lang ako dahil iniinis ako ni Lolo Erning at binubuyo sa apo ni Lolo Julio. Hinatid namin si Lolo Julio ng tanaw
ayaw na nito magpasama dahil kaya naman niya daw. Simula ng araw na yon ay hindi na natigil ang pag-iinsayo namin ni Lolo. Marami rin siyang itinuro sa akin upang ako ay maging isang magaling na antingerong kagaya niya. Sa totoo niyan, ay marami pa talaga akong hindi alam tungkol sa anting-anting. Kaya napakaswerte ko dahil kasama ko ang aking lolo na gumagabay sa akin sa lahat ng bagay. Maging sa paghawak ng mutya, ay ito ang nagtuturo sa akin ng dapat kong gawin. Hindi naman na nagparamdam ang mga aswang sa amin at nabuhay na kaming tahimik at masaya ni Lolo Erning. Wakas.